Masyado na silang halata sa kanilang pinaggagawa. Kunwari magpapatawag sila ng special session, pero hindi na po ito bago sa atin kasi ito po nangyari even before. Even in the past na administration nung panahon ni PRRD. And what's ironic in here, ang involved ngayon ay si Cayetano at yung involved noon panahon ni PRRD ay si Cayetano din. That's very ironic na same same situation, only some circumstances na iba. Patawag na ng special session si Pangulong Bongbong Marcos para sa Kongreso sa darating na Miyerkules, June 17. Layon daw nito na bigyan daan ang ilang natenggang panukala dahil sa naging kaguluhan sa Senado kamakailan. Kabilang na rin dyan yung promotion ng ilang mga military personnel, yung mga opisyal na pagka naabutan daw ng age of retirement, hindi na makukuha, so pahirapan daw doon. Plus ang galing yung magrason na. amendments, for example, sa ilang mga panukala, tulad na lamang assistance to individuals in crisis situations o yung AICS, amendments sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Pero bakit hindi nila ginawa yan noong time na sinasabi nila nandun sila at hindi pumunta sila Cayetano? Ba't hindi nila ginawa nung nagkaroon sila ng illegal na pag-vacate ng mga committees? 'Di ba ginawa sana nila noon nung pinasok nilang pro tempore itong si Gatchalian. Yung anti-political dynasty law, yung pati yung iba pang mga measure na kinakailangan ng agarang oras at panahon. Pero so far, may kapangyarihan kasi ang Pangulo para magpatawag nito. Kaya kahit sinabi pa nitong over the weekend na nanatiling naghihintay ang mga senador, once naman na magpatawag nga ang palasyo ng special session, asahan ang pagpunta nitong mga senador from the majority bloc. Maging ang dagdag na natin dyan, Senator Joel Villanueva mula sa New Minority Bloc na sinabi kapag magpatawag nga raw nitong special session, gagampanan niya raw ang kanilang mandato ayon sa saligang batas. Ang sabi naman ni Senator Ping Lacson, kung sakali nga, at ito na nga, nangyari na, meron ng by Wednesday, June 17 na special session, ini-encourage niya na sana lahat daw ng mga senador from the Minority Bloc ay umattend din, hindi lang daw itong si Villanueva. Wala pang nagkukumpirma. Puwera na lamang siguro, Cheryl, kung sakali sa special session, magkaroon na ng motion para sa pagpapalit ng liderato. Ay, sinabi mo na. Sinabi mo na yung clue. Anong puwera na lang? Ganun talaga ang gagawin. Makukumpleto na yung kinakailangan 13. Ang sabi kasi ni na Senator Ping, hindi pa nila maipush talaga o maisulong yung pag-uupo kay Senator Gatchalian bilang Senate President na dahil hindi pa nakukumpleto yung bilang na 13 or at least 13 senators Kunwari ka pa eh. nabubuo sa Kunwari ka pa, Lacson. majority. So kung sakali man na maging totoo na itong si Senator Villanueva ang maglilipat bakod, maaari nang mailuklok talaga bilang SP si Gatchalian. Pero aabangan pa natin yan ngayong Wednesday. Cheryl. Okay, so titingnan ninyo yung trend. Yung si Chis Escudero, siya yung savior nung BRC, yung Blue Ribbon Committee hearing na mangyayari sana. Yung legal yung legit. Kaya kinailangan nilang palitan yung Blue Ribbon Committee chairman kung darating si Chis, which alam na nila during that time. Kasi they have been giving that statement na meron siyang nakatagong clue sa kanilang mga pahayag. Kunwari, wala silang alam. Kunwari, kulang pa kami ganito. Pero alam na nila yan. So, nung dumating si Chis Escudero, di ba pinakita ko sa inyo yung video na hindi naman nagulat. Sila Soto, sila Risa, hindi sila nagulat. Pagtingin nila, parang, alam mo yun, mahalata mo yung gulat na dumating ang isang tao na hindi mo na-expect sa hindi. So alam na nila yan, si Chis Escudero, the trend is si Chis Escudero, siya yung savior nung BRC during that time. Kasi alam nila na kulang pa eh. Kahit babaliktad si Chis, alam nila na kulang pa sila, hindi nila maipasok yung Senate President. So ngayon, okay lang yan kasi ang ginawa nga nilang basihan is yung Cuenco Avellino na yon. Papasok na yon. So ngayon, medyo kinukulang sila. Kasi syempre, during that time, malakas-lakas pa yung mga paninindigan eh. Nakita nila yung paninindigan, pinagbasehan din nila yung paninindigan ni Jingo Estrada. Pero, nung napasok na si Jingo Estrada sa kulungan, medyo bumaba yung tapang, kumbaga.
nakita natin medyo umiiba yung timpla, mayroong nananahimik, which isa diyan si Joel Villanueva. And, of course, using the power, the money, and fear, somehow successful sila with regard dito kay, Joel Villanueva. So, si Joel Villanueva naman, sa trend naman ay siya naman yung savior ng Senate presidency, which is anong sinisave nito? Siyempre yung impeachment. Yun yung magiging ano niyan. So, as soon as makumpleto nila 'to, magawa nila na itong Senate president na ito, okay na sila. Solved na sila. Lahat pwede na nilang gawin. Paano mangyayari nun, Marymon, para mas maintindihan ng mga kababayan natin? Alam nyo na, huwag nga kayong kunwari. Kakaroon ng special session, pero sino magpe-preside? Tapos, Siyempre yung Senate President, yung bago. ano kung igiit ng Cayetano Block na silang mula sa kampo nila ang dapat mag-preside? O Wala na nga, kasi kasado na yan. Kasado na ang Senate President. Sa Wednesday, magkakaroon na tayo ng bagong Senate President. Kasi nakita nyo naman, pagmumukhang to pa lang. Maliwanag ang naisin ni Pangulong Ferdinand. Ano daw, idinadaan nila sa kailangan natin magpanukalan ng batas para sa mga nangangailangan, sa mga nasalanta sa lindol. Kailangan na natin mag-special session para dito sa mga ma-appoint sa CA. Bigla-bigla? Di ba nag-CND na sila? Bigla silang nag-adjourn? Tapos ngayon bigla kayong may concern sa mga ma-appoint dyan sa CA na yan? Bakit hindi ninyo ginawa nung nakaraan? Bakit kayo nag-adjourn nung nakaraan? Tapos anong sabi ni Villanueva? Ay, dadalo daw. Ng statement si Senador Joel Villanueva. Ano Alam sabi? mo kanyang sabi? Pag nagpatawag, ito yung ano, Pag nagpatawag, biglang nagpatawag nga. kondisyon dyan. Oo. Ito nauna to, linggo ata to kahapon eh. Lumabas na ba yan? Oo, linggo ata ito eh. Wala akong masabi. Sabi ni Jobert, natuloy ba yung secret session? Actually, natuloy yung secret session na yan. Secret session muna bago yung special session. Yung secret session, alam nyo na, syempre, kailangan magpag-usapan muna nila. Kailangan muna maging pulido paano nila ipapasok sa Wednesday yung pagpapalit ng liderato. Pag nagpatawag ng special session, dadalo siya. Di ba parang... Sabi ni Emerald, nanindigan pa naman si Yumi Santiago sa pag-post sa video ni Joel Villanueva na walang mangyayaring paglipat kaya no need to worry daw. Well, ako kasi nakita nyo naman si Jinggoy. Very firm nung sinabi niya na hindi ako lilipat or hindi mananatili pa ako sa majority. Yun, yung hindi mo masabi yung word na ganun, that's a sign. Kasi kung talagang you give us the affirmation, di po pwede yung ganun ang nangyari kay Chis Escudero uulitin pa ba natin? Yun ang ko dyan si Chis, tahimik siya. Tapos sabihin natin, hindi, may paninindigan yan si Chis Escudero. Ay, bigla tayong nagulat. Nito, pagka dumalo ka, magkakaroon nga naman ng pagkakataon na mabuo yung quorum. Quorum, yes. At magbotohan. Ang tanong. Ng leadership, ganun ba? Nung sabihin nito ni Senador Joel Villanueva, kasi ito nauna anong sumunod na pangyayari? Yun, sinasabi ko. Ano sumunod na pangyayari? Nagpatawag ng special session. May sumunod na pangyayari nung sinabi niya ito. Nung ini-announce niya. Dadalo pala. Dadalo pala. Kumanta pa rin, Pagkakataon. dadalo ka rin upang tayo'y magkapiling. Pwede ba i-play yan? Pwede? May hudas. Di ba? Actually, ano na yan ano yung setting the premise yan, yung sinabi ni Joel, kung magkakaroon. Kasi alam niyang magkakaroon. Ganun lang yun na-set na yung premise para sasabihin, sinabi niya kasi kung magkakaroon. Tapos, syempre, alam niya kasi na magkakaroon kasi may secret session yan. So, nagkaroon nga ng session.
'Di ba? So it's the subject and the predicate to complete the sentence. Ganun lang 'yun. Parang naghihintay. Hindi, wala ko na. Hindi, tatanong ako kung nakita ko kasi rito, may... Okay na yan? Pwede na yan? Pwede. Oh. Kasi pagkatapos niyan, may isang pangyayaring naganap. Ano? Pero ako naman, Nicole, Ano nga? Bilisan mo. Hindi, sinasabi na... hindi ka masasabing pag kumbaga kung paninindigan nila, hindi naman siguro paghuhudas yan, no? Masama lang tawagin mga ganun eh. Pero, Ay, tama ka masakit naman. ka sa tenga, pero pero Masakit ka sa tek. kasi sa kahit sa barkada dyan, magkakagrupo, tapos bigla kang tumaliwas dun sa napaninindigan ninyo. Hindi, yun ang tawag. sa tenga. Ay, sige, ano nga ba sinabi ni Senador Villanueva para maintindihan natin? Ano Pakinggan nga ba? natin. Pero ang mas importante dito, Yung kasunod. ay yung sumunod na pangyayari. Kasi ito. kung ano man ang sabihin niya, walang bearing yan di ba? Oo. Sige nga, pakinggan natin. Ano? Hindi po pwedeng puro away na lang. Hindi po pwede puro away na lang. Jo, bakit kasi masyado mong pinangungunahan? Halata. Pasensya na, pero masyado nang halata eh. Yung linya na lang ganyan, hindi po pwede puro away na lang. Ngayon mo lang sasabihin yan, sana noon mo sinabi pa yan. Ngayon bigla, di ba, tahimik siya for the past few days, tapos biglang nagsalita, ganyan na yung kanyang linyada. Alam na natin. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na Di ba? Pero noon, sabi nagsisigaw-sigaw pa siya doon. Di ba? Sisigaw-sigaw. magkaroon Sabi niya, flat control, araw-araw, 1 billion. Sabi niya. Tapos ngayon, hindi po pwedeng ganitong away na lang. ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim Wow, grabe. ng ating saligang batas. We'll be there. Ayun! Ayun! We will be there. Ibig bang sabihin nito, Senador Villanueva, safe ka na? Tama nga naman yung sinabi ni Bryce Hernandez kay, kay Jinggoy, Mali yung sinabi ni Sen Marcoleta na safe ka na, hindi pa rin safe daw. Yun pala, ito syempre, labanan ito kung magiging safe ka ba o hindi. Pero teka lang ako, qualify lang natin gaya nung Safe ka na. Chis Escudero, hanggang ngayon walang malinaw na pahayag kay Chis Escudero na siya'y lumipat siya. lumilipat Wala. sa Gatchalian Ay, Black. naman si Iba, wala na naman din eh. Yun din naman, yun ang dito kay Joel Villanueva, liwanagin din natin. Wala rin. Ang Hindi rin konteksto, hindi lilipat. sinasabing lilipat din siya. Magkakaalaman lang, Jen. Yan. Dito sa sumunod na pangyayari. Ang mangyayari, Hindi lilipat, pero nakita nyo naman, majority na nga sila, declared na majority na nga sila. Kasi 12 nga sila. Ano yun, nagkaroon sila ng quorum, gamit yung Avelino Cuenco, tapos hindi lilipat. Anong tawag doon, di ba? lang kapag naging labit at may quorum. Pero yung quorum na yun, hindi ibig sabihin na isang buhos kayo sa isang bagay na kagustuhan ninyo. Di ba? Just Escudero pa. Nakita nyo kung kanino siya nagpa-interview? Doon, di ba kung talaga siya, magpa-interview siya sa mga, alam nyo na, dito sa Net25, o saan siya ba nagpa-interview? Doon sa mga bugok na vloggers doon? Kung ikaw, kung saan yung leaning mo, di ba most likely doon ka magpapa-interview muna? Kung nagbotohan Ayun na nga, yun ang punto. Eto na. Anong sabi uli ni Senador Villanueva? I will be there. Kinanta ni ni Michael Jackson. Kapag ka And I'll be there. daw, may ipatatawag na special session ang Pangulo, I will be there. ay, yun na. Nako, wag na tayo magkapag. Lilipat na yan. Sigurado. Sure. Nga ang nangyari.
Nung marinig ito, Ganon. alam ko dyan, natatawa kasi parang halatang halata naman. 'Di ba? I mean, nakita ninyo yung okay, let's go back. Backtrack muna tayo. Nung Senate siege, yung under attack sila, 'di ba magkakasama sila sa isang room. Nakita nyo magkaharap pa si Joel Villanueva saka si Robin Padilla. Anong usapan nila? Parang parang walang iwanan, parang ganun yung dating, 'di ba? Kahit na dati nag-away yan si Joel saka si Robin, nakita natin yung kanilang yung matibay ba na sama na nandun sila kasi under attack sila nung time na yun eh. Makita mo na solid. Oh, yun lang ang last time na nakita ko na iisa sila. And then from that time on, nung nakita nila siguro parang medyo alanganin kami dito doon mo masusubukan kung sino yung totoo. Nung nagkaroon na ng arrest warrant, si Jingo Estrada, somehow yung iba sa kanila nagkakaroon ng discernment. Ano ba talagang dapat kong gawin? May pamilya ako, blah blah blah. So isa dyan si Joel kasi alam niya siya yung susunod. So, yun lang yung last na pagkakataon na nakita natin si Joel together with them, standing together with them. Other than that, wala na. Wala na tayong nakita. Same goes with Chis Escudero. Yun lang yung time na yun. Other than that, wala na. Hindi na natin nakikita si Chis Escudero. The rest, nakita natin na andyan pa rin sila, nagbibigay sila ng pahayag, statement, press con, interviews. Andyan pa rin sila, nakikita natin solid. Maliban sa dalawa. Si Estrada, si Jinggoy, nakita natin na kahit na andyan na yung impending warrant of arrest niya, hanggang sa siya ay maaresto, nakita natin nagsasalita siya. Maliban tong sa dalawang ito. So, medyo alanganin pa ba tayo doon? Medyo magtaka pa ba tayo doon? Andun na yung mga sitwasyon, mga kumbaga clue. Marinig ito, Nino. Nang marinig ito, Nino yan, sino nakarinig? hindi ko alam kung sino nakarinig. Kasi ang ganda ng scoring niya, talagang yung talagang may production eh. May production. May storyline ka mo. May storyline yan. Production. Yes. At nang yan nga po ay mangyari, parang hudyat eh. Masyadong halata. Sabi niya, 1 billion araw-araw ang kanilang kinokobra. Sabi niya ganun eh. Pero ngayon yung lumanay. Na pag ito ang nangyari, gagawin natin ito. Okay. Ang nangyari po, eto na nga. Ano sabi ni Senador Villanueva? Kapag kami session, may panatawag ang Pangulo, I will be there. Ayun Sabi niya, we will be there. Nandamay pa siya. Ikaw lang mag-isa mo. Nandamay pa we will be there. na nga. You will be there. Yes. Eto na. Nagpatawag na po ang Pangulong Bongbong Marcos. Ayun, sabi ko. Laying the predicate. Kapag Special session. Yun ang sinasabi ko. Alam mo kung kailan? Kailan yan? June 17. agad-agad. Wednesday. Oo. Wednesday. Ayun na nga. Oho. At ano naman ang pag-uusapan nila? Anong special na pag-uusapan? Ang mga nandito daw, dapat yung mga nabinbing panukala, gaya ng social protection, edukasyon, kalusugan. Oho. It's so funny. Kasi sa aking sa aking assessment, yung sinasabi nilang rason na yan na kailangan niyang agaran na yan, hindi siya urgent. Hindi siya urgent. Unlike nung panahon ni PRD, nung nagpatawag siya ng special session. Yung unang special session is March 2020. Kasi kailangan na magpasa na sila ng batas, which is yung, if you remember, yung Bayanihan to Heal as One Act. Kasi papasok mo yung COVID noon. Actually, bumulusok na yung COVID cases noon. Kaya kailangan special session. That's where you need it. Pero ito, tingnan nyo yung mga sinasabing reason na yan. Pangalawa, nagpatawag si PRD ng special session is because October na nun. Hindi pa sila hindi pa nila na-finalize yung budget deliberation.
October na. Kailangan na yung budget maipasa na para sa 2021 na GAA or budget. So, kailangan niya magpatawag ng special session. Bakit? Nag-aaway sila sa House The same thing what's going on now. Nag-aaway, hindi magkasundo. Ay maipasa, lalo na sa kalamidad sa Mindanao. Pero di ba sabi ni Senator... Supplemental budget ba yan? Ay, ang sabi ni Senator Marcoleta, hindi naman kayo may emergency yan. Ayun Di ba naman. kasi may mga budget naman na. Ang special Kaya nga. session dapat talaga urgent at meron talagang pangailangan na Yun yung point natin. daglian. Ang binabanggit na narinig ko kayo na kay Erwin Tulfo, Senador Erwin, yung meron daw 2 general na dapat Bakit hindi nila ginawa nung, di ba pinalitan nila yung committees, yung chairperson, yung lahat ng committee. Tapos naging Senate President pro tempore si Gatchalian. Bakit hindi nila ginawa nung araw na yun? Bakit after nilang magpalit ng mga committees, anong ginawa nila? Nag-adjourn sila. Sinidi pa. Wag nga kami. dapat ay ma-confirm. Ma-confirm. Oo, meron din daw mga nakabinbing na galing sa Kamara na mukhang last reading na rin daw sa Senate. Dapat Oh. maalaman natin ito, Jen. Kung talagang ito ang pakay, Oh. di walang magiging botohan dapat. Tama. Ito lang ang clue natin na ito ay kunwa-kunwa lang. Kung sa darating na Wednesday, mangyayari yung palitan ng Senate leadership, alam na natin na kunwa-kunwa lang yung special session. Kunwari lang na meron kailangan natin ano yung appointment, kailangan natin yung magpanukalan ng mga urgent na bills or resolution. Alam na natin. Diba? Wala, kung ano lang dapat, yung legislative works lang nila. Kasi baka nangyari dyan ay nag-session, next forum, tapos bigla kayo nagbotohan at pinalitan nyo ang Senate President, pinalitan nyo ang lahat ng mga chairmanship, pinalitan nyo ang kung sino-sino. Ibig sabihin, iba yung agenda ninyo. Alam na this. Hindi yung... Teka lang, doon ka limbawang magkabotohan. Hindi, kasi tignan nyo doon sa 11, including si Villanueva, diba? Doon sa 11, hindi ba kayo nagtaka na kaisa-isang Joel Villanueva ang nagsabi na a-attend siya? Nasaan yung pahayag ng iba kung a-attend sila? In fact, sabi nga as early as last week, sabi ni Cayetano, hindi pa siya sigurado kung a-attend siya. Tanong natin, Senate President, 13 lang sila. Paano kung halimbawang kasi sabi ni Cheese at saka Senador Joel, hindi naman sila lilipat sa Gatchalian Group. So, 11 halimbawa ang bumoto ng pabor kay Wing Gatchalian at hindi naman bumoto ng pabor Cheese Escudero at saka Cheese Escudero at saka Joel Villanueva. Magkakaroon ba ng Senate President na bago? Wala. Talo sila dun. Pero, wait muna, ha? Debate pa. Tapos, Kasi hindi natin alam kung ano talagang gagawin nung dalawa, di ba? kasi nung Ay nako. Ano yun? Aantayin nyo pa kami? Paaasahin nyo pa kami? Magkakabotohan kayo, 11 lang? Hindi lilipat, pero nandun si Escudero? Tapos, a-attend si Villanueva? Anong tawag doon? karaan, di ba, nagbotohan ng pro tempore, tapos chairmanship. Hindi naman kumikibo si, si Cheese Escudero ng time na yun, di ba? Nakatahimik lang siya sa isang sulok, nakaganon lang siya, patingin-tingin lang. Kung ganon din ng, hindi nga rin sila bumoto. Pero pag ganon-ganon lang din sila. Magpo-proclaim sila ngayon doon. Anong magulo? Kasi may quorum na, magiging legal na yung pagdinig nila. Yun, sinasabi pero ang Senate President yata, kinakailangan mo ng 13 boto talaga eh. Majority of all its members. Sabihin na natin. Sabihin na natin na hindi rin bumoto yung dalawa. At 11 pa rin ang bumoto. Pero Jen, nakita naman na natin sa mga nakaraan eh. Bagay. Kung paano nila ipilit yung, sabihin nila hindi naman kayo present eh. Paano namin kayo pabubutuin eh, may quorum kami rito. Yan ang, di ba? So
Samantala, umaasa si Tulfo na matutuldukan na ang usapin ng liderato sa Senado sa gagawing special session sa Miyerkules. Posible raw kasi na formal nang lumipat sa kanilang grupo si Senator Joel Villanueva. Patay! Anong sabi? Ulitin. Tala, umaasa si Tulfo na matutuldukan na ang usapin ng liderato sa Senado sa gagawing special session sa Miyerkules. Posible raw kasi na formal nang lumipat sa kanilang grupo si Senator Joel. Diba? Ayan na nga, oh. Huwag nga silang, meron pang posible pang maaari, baka, hindi na yan. Yan na nga, oh. Di ba ganyan yung mga gamit na mga termino nila nung time na may lilipat. Hindi tayo naniniwala eh. Kumbaga sa atin, hindi, yung pundasyon. Tapos nagulat tayo, biglang nandun si Escudero. Eto na naman, baka daw kasi lilipat. Ano na yan eh, they are already laying the premise. Si Villanueva mismo nag-set or nag-lay ng premise. Sabi niya, kung sakali man magpapatawag ng session. Tapos ang next na nangyari, nagpatawag ng session si Marcos Jr. Anyway, ito yung sinasabi ko na nung panahon ni PRRD, nagpatawag din siya ng special session. Bakit nga ba siya nagpatawag? Malacanang reveals today that President Rodrigo Duterte has called the Philippine Congress to a special session on October 13 to 16, 2020. According to presidential spokesperson Harry Roque, the intention is to resume the congressional deliberations on the proposed 2021 national budget. Ito po ay para sa October 13 hanggang October 16. Ito po ay para talakayin ang national budget at sa kaparehong proklamasyon po ay sinertify as urgent ng ating Pangulo ang proposed 2021 budget. Ginawa po ito ng Presidente dahil importanteng maisa batas ang proposed 2021 budget dahil ito po ang gagamitin natin laban sa COVID-19 pandemic. Meanwhile, the suspension of the plenary session last Tuesday in the lower chamber should not have happened because that is not according to the budget calendar. This is what Cabinet Secretary Carlo Nograles thinks about the message of President Duterte to the House of Representatives last night. The chief executive gave an ultimatum to the bickering camps of House Speaker Alan Peter Cayetano and Marinduque Representative Lord Alan Velasco over House speakership. He said if this issue is not resolved, government service gets hampered and the budget gets delayed, he will do the necessary action. We always forget that there is something more, higher than just delaying or maneuvering in Congress because everybody wants to be speaker. I am not going to give a timeline. Hindi mga diktador lang gumagawa ng gano'n. Agoy, diktador. Gusto ko na ayusin ninyo. If and when I see that there will be a delay and it will result in the derailment of government service, I will, I said, solve the problem for you. So, nung panahon kasi na yan, ang nag-aaway kasi ay actually nasa isang parte kumbaga Duterte din si Cayetano at saka si Velasco, Lord Alan Velasco. Ngayon, yung nag-aaway, literal na magkaaway talaga. Alam nyo na Duterte at Marcos. So, ang ginawa ni PRRD nun, nagpatawag siya ng special session. Pero, sabihin na natin napaka-importante kasi budget ang pinag-usapan natin yan Pag hindi kasi mapag-usapan na yung budget during that time, magkakaroon na ng crisis Kasi paano naman yung budget sa 2021? So very urgent lang talaga yan. Kaya lang dahil nagkaroon ng tension between Cayetano and Velasco, kailangan ma-identify na kung sino ang speaker.
Kasi hindi alam kung sino ang magpe-preside, eh. So, ang nangyari diyan, October 12 pa lang nagkaroon ng botohan, which is sabi ni Cayetano ay illegal yung ginawa nilang botohan kasi hindi sa loob ng House of Representatives nila ginawa, sa labas ng House of Representatives. Pero naka-accumulate ng 180 plus na boto si Velasco to unseat itong si Cayetano. Ayaw mag-concede. Initially, ayaw mag-concede ni Cayetano. Pero nung October 13, mismo sa loob ng House of Representatives, doon na nangyari yung parang, ano bang tawag doon? Formalize na yung pagiging speakership ni Velasco. Ang usapan kasi, original na usapan nila dyan is term sharing, eh. So, mauna muna si Cayetano and then kalahating Congress naman si Lord Velasco. Kaso hindi nagkaintindihan doon sa due date ba? So hindi nagkaintindihan sa due date. Is it after budget deliberation or before budget deliberation? So kaya hindi nag-concede si Cayetano initially, pero nung October 13 na, the next day, yung special session day, doon na nagkaroon ng formalization nung bagong speakership. So kung ating i-compare ito dito sa mangyayari sa Wednesday na special session, nagpatawag ang presidente ng special session, it is just the same what happened in the last special session nung panahon ni PRRD. Ganon din yun, eh. Isisingit nila. Ito kasi masyadong halata, eh, kasi hindi urgent yung inilatag nila dito na yun, commission on appointments, tapos mga resolution, mga ganun. Kasi kung totoo sila, dapat ginawa na nila yan nung last week, dapat ginawa na nila. Bakit ngayon, di ba? Ngayon na alam nila na kompleto na sila, which is yung si Villanueva, the sixth man of the team. Siya yung pangkumpleto sa 13 nila kasi sabi nga ni Erwin Tulfo, sabi ni Cayetano, kung magiging 13 kami, bababa naman daw siya. Siyempre, expected na yan, bababa talaga si Cayetano kasi marunong namang tumanggap din si Cayetano as long as legal at tama yung ginagawa. Siyempre, mapipigilan ba ni SB Cayetano si Villanueva? Lalo't sabi nga ni Cayetano, nagkaroon sila ng heart-to-heart talk. At sinabi niya na, siyempre, pag ikaw ang nasa sitwasyon, you will never feel, you will never see the feelings of the person, the stand of the person until you are on that particular situation, which is yun nga, may kaso sila. So, yun ang nangyari.